Pag-usapan natin ang Jambiagay Theory of Cognitive Development. Basically, titingnan natin kung paano ba nag-iisip, natututo at nag-evolve ang utak ng mga bata habang lumalaki sila. Let's start! First stage is the sensory motor stage, which happens from birth hanggang 2 years old. Ang focus dito ng mga babies ay ang kanilang senses at movements. May tatlong mahalagang concept ito. Ito ang object permanence, goal-directed behavior, at deferred imitation. Unahin natin ang object permanence. Ito yung pag-unawa na ang isang bagay ay nandyan pa rin kahit hindi mo na siya nakikita. Halimbawa, kapag naglalaro tayo ng peekaboo o bulaga sa baby, kapag sobrang bata pa niyan, iiyak sila kasi akala nila na wala ka talaga nung tinakpan mo ang mukha mo. Pero kapag na-develop na ang object permanence, matatawa na sila kasi alam nilang nagtatago ka lang sa likod ng mga kamay mo. How about goal-directed behavior? Dito, gumagawa na ang baby ng mga galaw na may clear purpose o intention. Halimbawa, imbes na basta lang sumisipa o nagwawagayway ng kamay ang baby, sasadyaing gumapang at aabutin ng baby yung specific toy na gusto niyang laruin. Dito, may goal na siya. How about deferred imitation? Dito, may kakayahang gayahin ang isang aksyon o behavior kahit matagal na nung huli pa niya itong nakita. Halimbawa, nakikita ng isang toddler na nagme-makeup yung mami niya kaninang umaga. Pagdating ng gabi, kahit wala na yung mami niya, kukunin niya yung powder brush at susubukan din niyang mag-makeup sa sarili niya. Yan ang stage 1 sensory motor stage. How about the stage 2, the pre-operational stage? Dito naman para sa mga kids age 2 to 7 years old. Medyo nakakapagsalita na sila rito, pero medyo iba pa rin ang logic nila. Narito ang mga characteristics, egocentrism, animism, centration, at irreversibility. Unahin natin ang egocentrism. Dito, hindi pa nila kayang tignan ng sitwasyon gamit ang point of view ng ibang tao. Halimbawa, kapag nagtatago ang bata at tinakpan niya ang sarili niyang mga mata, feeling niya hindi mo rin siya nakikita. Iniisip kasi nila na kung ano ang nakikita at nararamdaman nila, ganun din ang nararanasan ng lahat ng tao. Ano naman ang animism? Dito ang paniniwala na ang mga inanimate objects o yung mga walang buhay gaya ng dolls, ulap, mga plato o mga baso ay may feelings at buhay pa rin na parang tao. Halimbawa, kapag nabitawan ng bata ang Barbie doll niya, sasabihin niya na nasaktan siya dahil binibigyan niya ito ng buhay dahil ang akala niya para rin siyang tao na kapag nahulog ay masasaktan nito. Isa pa, kapag ang isang Barbie doll or ang teddy bear, sabihin natin na teddy bear, kapag taglamig, iniisip ng bata na nalalamigan din yung teddy bear niya gaya ng tao, kaya nilalagyan niya ito ng kumot. Yan ang animism. How about centration? Nagpo-focus lang sila sa isang aspect ng object o situation habang niro-roll out o nai-ignore yung iba. Halimbawa, may dalawang baso na may parehong dami ng juice. Yung isa, isinalin mo sa matangkad pero payat na baso. Iisipin ng bata na mas marami yung juice dun sa matangkad na baso kasi tumitingin lang siya sa taas nito, hindi sa lapad. That is centration. How about irreversibility? Dito, hindi pa kayang baliktarin ng isip nila ang steps o sequence ng mga pangyayari. Halimbawa, alam ng bata na ang 2 plus 3 ay equals 5. Pero kapag tinanong mo siya na kung ang 2 plus 3 equals 5, ano naman ang 5 minus 3? Hihinto na siya kasi hindi pa kaya ng utak niya na i-reverse yung process back to 2. Yan ang irreversibility. Dako naman tayo sa concrete operational stage para sa mga 7 to 11 years old. Dito, nagiging mas logical na sila mag-isip basta may nakikita silang konkretong bagay. So let's look at the concept. Ito yung conservation, decentering, reversibility, at seriation. What is conservation? Dito, naintindihan na nila na ang quantity, mass, o volume ng isang bagay ay pareho pa rin kahit na magbago pa rin ang shape o appearance nito. Halimbawa, balik tayo sa experiment na juice kanina. Dito sa stage na to, alam na ng bata na kahit ilipat mo ang juice sa matangkad na baso, pareho pa rin ang dami nito kasi walang dinagdag o binawas. That is conservation. How about decentering? Dito, kakayahang mag-focus sa multiple aspects ng isang sitwasyon ng sabay-sabay. Halimbawa,
Kaya na nilang mapansin na yung isang baso ay matangkad nga pero payat naman, habang yung isang baso ay mababa pero malapad. Kaya alam nilang pantay lang sila. That is the centering. How about reversibility? Dito, alam na nila na ang numbers o object ay pwedeng baguhin at ibalik ulit sa dati nilang state. Halimbawa, gets na nila kapag tinunaw mo ang ice cube at naging tubig, pwede mo pa rin itong ibalik sa freezer para maging ice cube ulit. That is reversibility. How about seriation? Dito, kakayahang mag-ayos o mag-sort ng object in order based sa sukat, bigat o volume. Halimbawa, kapag binigyan mo sila ng magugulong kulay at haba ng crayons, madali na nila itong hahanay mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ng walang kahirapan. That is seriation. Dako naman tayo sa formal operational stage for 12 years old and up. Pantay na sa level ng pag-iisip nating mga matatanda. Mas advanced at abstract na rito. Dito, meron naman tayong hypothetic deductive reasoning, abstract thinking, at propositional thinking. Unahin natin ang hypothetic deductive reasoning. Dito, may kakayahang gumawa ng hypothesis, mag-isip scientifically, at mag-test ng solution sa isang problema. Halimbawa, kapag nasira ang internet sa bahay, hindi lang sila basta magpapanik. Mag-iisip sila ng mga posibleng dahilan. Maiisip nila na baka maluwag ang cable o baka may outage ang provider at isa-isahin nila itong i-check para mahanap ang solusyon. How about abstract thinking? Dito naman, kaya nang umunawa ng mga concept na walang physical reality gaya ng justice, love, o advanced math. Halimbawa, hindi mo na kailangan magpakita ng mansanas para mag-math sila. Kaya na nilang mag-solve ng algebra tulad ng x plus 12 equals 10 kahit invisible o abstract yung variable na x. Kaya na rin nilang makipag-diskurso o makipag-discuss tungkol sa politika o moralidad. Yan ang abstract thinking. How about propositional thinking? Dito, na-evaluate na nila ang logic ng mga verbal statements kahit walang concrete or real-world example. Halimbawa, kung sasabihin mo sa kanila na lahat ng tao sa Mars ay may kulay green na buhok. Si Juan ay taga-Mars. May green na buhok ba si Juan? Masasagot nila ito ng oo base sa lohika ng statement. Kahit alam nilang wala naman talagang tao sa Mars sa totoong buhay. Yan po ang theory of cognitive development ni Gian Piaget.